Okay, good evening sa tanan. Akong gayong tanan sa pagpalindog, let us start and let us be expectant tala sa pagpamuhat sa Ginoo sa ato ang kaliwala. We are here because of His grace and His mercy and His love, and this also because of the Lord Jesus Christ sa ato kinabuhi. That's why we are gathered here tonight. So let us just come before the Lord and let us pray. Father God, we just want to honor you and bless your holy name. You are so great and so powerful. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. You are the God who never fails. Ikaw ang nagmula ng tanan, Ginoong Diyos. And right now, we acknowledge your holy presence. That your will be done, Lord God, in our midst. And we are asking for your Holy Spirit, Lord God, to move in our hearts, Lord. Even, Father God, ang mga hunahuna, kasing-kasing ang isatya kanimo, Lord, that even, Lord God, in the midst of the storm, in the midst of trials, in the midst of circumstances, we put our trust in you, Lord, oh God. And we just want to dwell in your presence. And we know, Lord God, nga, kung mudul kami diya kanimo, Lord God, will draw near to us. And we just want to thank you and bless your holy name. This way, in Jesus' name we pray. Amen. So let's praise the Lord. Atong awitan ng kaawit ng mga igsoon sa tunggoy ni Diyos. Hallelujah. We praise you, Father God. We honor your name. We sing and glorify your name, Lord. Hallelujah. Nalipay ko. Nalipay ko nga mulayi kanimo sa tanang panahon. Sa tanang panahon, sa mataki gayon, maganda'y nulong ka. Kay ikaw man ang naghatag ka na ako. O puso, galipay, galinaw, sa pagtagalaw. Hallelujah! Hallelujah! Dahil ko ng ngalan mo. Hallelujah! Hallelujah! Sa panahon, sa tanang panahon, O Diyos. Hallelujah! Dahil ko ng ngalan mo. Dahil ko ng ngalan mo. Dahil ko ng Diyos. Hallelujah, we praise your name, Lord. We sing hallelujah. We exalt your name, O God. Hallelujah. Ang ito na napag-usap, nalipay ko, ngamudahin kanimo. Sa tanang panahon, sa tanang panahon, sa matagi gayon, magaday kung na. Kay ikaw man ang naghatag ka na ako. O puso, kalipay, kalinaw, sa pagkakalaw. Let's sing and worship His name. Hallelujah. Dahil ko ng ngalan mo. Hallelujah. Hallelujah. Sa tanang panahon, O Diyos. Hallelujah. Dahil ko ng ngalan mo. Dahil ko ng ngalan mo. Dahil ka Diyos. Hallelujah. Ikaw lamang kayo, Diyos. Sa pagsiga sa adlaw, sa pagsiga sa adlaw, magasimbahon ka. Magasimbahon ka. Sa pagsalop sa adlaw, sa pagsalop sa adlaw, magasimbahon ka. Magasimbahon ka.
Daigon, O Diyos. Lord, we worship you, Lord. We just want to honor your name, bless your name, magnify your name, O God. Hallelujah. We worship your name, Lord. Hallelujah. Wala'y suot ang guma mo. Dili matuka. Dili matuka. Ganda yung bago. Kanunay nga bago. Dili mausap. Pagkatapong hangga sa presensya mo. Sa presensya mo. Kana ko nagligon. Kana ko nagligon. Balaan ka. Balaan ka. Diyos sa tanan. Dahil ko yung ngalan. Dahil ko ni mong ngalan. Dahil ko ikaw. Dahil ko ikaw, Ginoo. Dahil ko ikaw. Balaan ka. Balaan ka. Diyos sa tanan. Diyos sa tanan. Dahil ko yung ngalan. Dahil ko ni mong ngalan. Dahil ko ikaw. Dahil ko ikaw. Yes, Lord. Dahil ko ikaw. Balaan ka, Diyos sa tanan. Dahil ko ikaw. Hallelujah. Walay sukod. Walay sukod. Ang guma mo, ang guma mo. Dili matuka. Dili matuka. Ganun tayo nga bago. Ganun tayo nga bago. Dili mausap. Dili mausap. Ang kataho. Ang kataho sa presensya. Kan ako naglikod. Naglikod. Balaan ka. Balaan ka. Diyos sa tanan. Dahil kunin mo ngalan. Dahil kun ikaw. Dahil kun ikaw. Dahil kun ikaw, Diyos. Dahil kun ikaw. Balaan ka. Balaan ka. Diyos sa tanan. Dahil kunin mong ngalan. Dahil kun ikaw. Dahil kun ikaw. Dahil kun ikaw, Diyos. Dahil kun ikaw. Balaan ka. Balaan ka. Diyos sa tanan. Dahil kun ikaw. Yes, Lord. Dahil kun ngalan Ginoong Diyos. Ikaw lamang kayo, Ginoo. Ang amo ang Ginoo. Ang ayaw tapos ng sipahon ng Diyos. Walang sama kanimo. Sipahon ka alagaan sa kanunay. This all we ask in Jesus' name. Amen. Pagpapanatin ko ng Diyos. Okay, so pwede ang ikot mga igsoon. Kung karoon dito na sa itong mga kadaugan, no? Sa itong pasalamatan sa Ginoo. I believe na natin mga kadaugan nga itong ika-share karon para sa itong buhay nga Diyos na mahimayag siya sa itong mga testimonies. So sige, akong tagal time sa gusto mag-testimony karon, no? And be encouraged na makalungta sa itong mga kadaugan mga igsoon to glorify the Lord and at the same time malasig po ta mga igsoon.
Sa'yo maguna. Okay, si Sister In. Alright. Praise God. May gabi sa tanan. May gabi. Pasalamat ako sa Ginoo kay normal lagi birthday na ko last Sunday, wala mi kasimba, baglawin to God kay ipagka-appointed kay gusto ka na. Abi na ko dili gid ba ka join karon nga midweek kay gila pagkaumba gilantaan mi ko grabe nga taki. Igang kalimuot kayo, kalimutan pero ako gibati jud ko kanang katugnaw, nang ano to siya. Itong silbog ko pagkaugma siguro sa kuan to siya. Siya grabe nga kuan kay ikang kuno kaayo niya ako kay kung ayo ko dili ko magpa karang hangin electric fan or sa dia gabantan sa ako ang kuan or bupan nga gamay pa ko nga Lord ikaw na bahala nun sa niya kung ibati karon akong gibugyan sa Ginoo ang tanan kung midbit ka ba karong Wednesday gusto na ko ma-apply sa among bulaton sa church kay ko Sundays na yun nga wala mi nakasimba first Sunday to birthday na yun ako kung nagwal ko nila ni pastor nga kanang nagwal ko sa ilaw ka ng dispensa nga mag-ibig kasi ba magkaroon, salamat ko sa Ginoo kaya naka-join min duwa ako siya mag-join taon niya sa midweek kay midweek prayer o pagutong sige mag-update sila ni pastor ang asa dapit ngayon sila nga dinira daw sa church din mo na nga join din mi karon din salamat ko sa Ginoo kay kitagaan ko niya lain nga tuig, ako nalampasan, karong nga years, ako ang birthday, kadasit, kabaskong sa akong panglawas, uban sa akong family. Ang tanan doon kong himaya, kung yung balag sa inyo. Yes. Wala na. Go, sis, daddy. May gabi sa ay, di ka di. May gabi sa tanan. Gusto lang ako kanang i-share kung sa kamayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Sana is thankful kay ko sa ako ang kusog karon sa akong trabaho, sa akong pamilya, gabi ko ka-bless. And then do ang sa like sa finances, blessed lang gyapon kay ko do. Sa duro akong gasaligan pero Lord ko kay sustain gyapon ako akong pangadlaw nga gastohon mo nang thankful kay ko kagad and then isa po is thankful mo ko sa akong work karon kay sa unang good sa akong previous nga kanang na-assign ko kay naka-pressure ko and then isa dito sa akong ginampo sa Ginoo ang tamabalhin ko sa lain nga position nga dili ko gaka-stress nga dili ko ma-anxiety yan karon kay love kay nako ang na-assign ko nga trabaho so isa dito sa akong kanang testimony karon nga kung mga lang gid ka sa Ginoo kanang hindi lang gid mo siya iampo nga sa imong mga gusto dugay siya ihatag pero sa insakto nga oras ihatag jud sa Ginoo sa imong online motong lipay kaayo ko sa akong work karon no kay murag daghan kay kog matun-an sa akong trabaho manggod and then boto siya din sapod sa akong family kay supportive kay sa ako sa akong mga plano sa kinabuhi mo na thankful kayo ko ka Lord sa iyang tanan blessings nga ihatag. All praises and glory belongs to God. Praise the Lord. So, papakasala ng Ginoo, no? Grabe kayo ang mga testimonies karon nung lipay ta nga bisan day sa itong mga desires sa itong kinabuhi. Ang Ginoo pinagatubaga ng mga igsuon. So, maski na kong pasalamat po ko sa Ginoo for safety always and even sa mga pangadlaw-adlaw ng mga episora sa mga pagbiyahe everyday. Most of the time guys, yung lakaw ministry. Ang provision, labi na sa gasolina, kay mahal tayo. But thank the Lord kay ni, kung ano siya, ni-roll back na ba siya. But, ako po lang akong pasalamatan sa Ginoo because, especially sa good health, kay dako kayo din siya o ka ng important sa atong life ang health. Kay no, kay kumaya itong panglawas, makabuhat sa amin na itong bulaton, may mo tanong productive everyday. Kung magluya punta, limited na kaya itong strength. But thank the Lord for the strength, thank the Lord for good health, thank the Lord for guidance, and even yung provisions ng nag-adlaw. So, ako'y balik ng dong na sabi nga Diyos, ato papakan ng bilong na iso, so karon ang gitawag ang
mag-share sa pulong sa Ginoo si Pastora Aurora. Amen. Salamat kay sa Ginoo no, and also salamat po sa mga prayers nato kay si Ma'am Nuno, okay na siya. And gitubag po sa Ginoo, nag-prepare siya ganina na hindi na siya makabayad sa doctor's fee, and provide yun sa Ginoo kay na-credit sa PhilHealth. So kung mga inanak ng mga butang ba, mga pabor dito sa Ginoo sa atua. So ganoon jud kay taangay pasalamatan sa Ginoo, taliwala sa mga di maayo ng mga pangitabo apan nagpabilin gid gyapon ang Ginoo nga matinud-an nga Dios sa atong kinabuhi. Very timely kaayo na sa atong message for tonight. Let's open our Bibles in the book of Proverbs chapter 3. I know some of us familiar na taanin mo, but we're going to read from verse 5 padulong sa 11 kay parang na mas masabtan din nato. Proverbs chapter 3 verse 5 to 11 in Gini. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. My son, do not despise the Lord's discipline, and do not resent His rebuke. Hindi ay apil din na to verse 12. Because the Lord disciplines those He loves, as a father, the son He delights in. So let's bow down our heads and let's pray. Ginoong Diyos, tanong salamat o God, yung takna sa kagabion, sa tanan ni mong mga kaanak-kani ng lugar, even o God, sa tanan nagatanaw sa online. Lord, salamat kay Ginoo nga ikaw ang magpasabot ka namo, ikaw ang magapamuhat sa among taliwala, Ginoo, daghang mga sitwasyon nga giagi-ari yung mga katawan, Lord, na hindi na mo masabtan apan Lord, pinagis yung tulong, ikaw mag-i-store ha, magatudlo, magabadlo, magagiya, magapainundong sa mga katawan, Lord, ng takda sa kagabihan ng Holy Spirit. Ikaw mag-istorya ka naman, ikaw magapamuhat ka naman, walang matagog ka nimo. But Lord, Ginoo, Lord, may ikaw ang Ginoo nga maayo, matinud-an mo sa matagtinamoy, Lord, ang pangisimba, dahil pasalamatan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen, amen. So, like I said, no, familiar naman tayo na passage na in verse 5 and 6, pero ato aning expand pa yun kaning mensahe. It's kaning Proverbs, like I said last Sunday, isa ni gawa sa James, isa ni sa mga practical kaay mga books in the Bible na dinitang ka-learn kung saan na to pag kinabuhi, kung saan na to pag mga practical things in life. So, ang Bible, dili lang siya sa spiritual things na nagatudlo, but even the practical things sa atong life, natudloan ta niya sa atong mga makatunan. And dinhi, our message for today is entitled, When We Don't Understand Why. So, dagan mga sitwasyon sa atong kinabuhi no, nga wala ta ka ba naman, Lord? Anong gitugutan man ni, anong tabok man ni. There are seasons sa atong life na sometimes it doesn't make sense. Wala ta kabal ba nga, so na to, ganang una-una, saan na to, pero ano man jud, wala ta, di yun na to ma-explain ba, and sometimes kuanta, maluyanta, because kaamputa, pero wala yung mahitabo, like we said sa atong message last Sunday, no, wala yung changes. Sometimes, the more mga lagad sa Ginoo, the more noon nga muskisod, bitaw. And sometimes mga tanong Lord, why? Naman. Pero dinhi sa Proverbs na ay mga itudlo ang writer, ang author sa Proverbs na saan din nato when there are moments sa atong kinabuhi na di nato masabtan anuman nga tabo ni gitugutan sa Ginoo, anuman nga ni ipasagdan ba ko sa Ginoo nga naman nga itabo ni, pero ato din nali paghiya pagtulo din ang Proverbs na mag dili to explain, pero para mas masabtan nato, para mas mahimo nato nga masabtan nato nga naman nga naay mga butang gyud sa atong kinabuhi nga
dili nato kailangan nga sabton. Umay mo sabtan ba nato mo kay no na din mo butang sa atong kinabuhi nga dili nato kailangan nga mahibal-an an explanation why. But ang ato day, instead of asking and seeking for an explanation, kinahanglan din nga atong tudluan atong kaugalingon based sa gitudlo din ni sa author sa Proverbs. So una yung gitudlo na we need to learn to trust beyond understanding. So unsay pasabot ingon din ni sa famous nga verse in verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. So, mo din ang keyword na mo din is all your heart, and then all your ways. So, sa atong all our hearts daw, kinahanglan nga mo trust ta sa Ginoo, and then sa atanan nato nga mo ways, kinahanglan ta mo submit sa Ginoo. Kaya naman ang Ginoo tudlo magkiya sa ato. So, sa mga panahon din igsuon nga naay mga sitwasyon sa atong kinabuhi that we don't understand why, sa mga panahon din sa atong kinabuhi nga dito kasabot nga nung man gitugutan man ni sa Ginoo, kinahanglan dayta mo salig sa Ginoo. Inay mo kaugaling salig sa Ginoo. Ngunit beyond understanding. Nga naman, there are moments in our lives, musalig magtanong, pero kinahanglan nato kanina nakatay kanang siguro kay taba. Di ba? Mostly even among Christians, to see is to believe ta. Di ba? Dagan mga stories sa Bible na ayaw sila magtuo pag nakita nila ang milagro ng gibuhat ni Jesus. Pero kita, gitudluan dita na dili lang sa mga butang na masabtan nato. But even if wala ta kasabot, ato din tudluan atong kaugalingon nga musalig sa Ginoo. Kaya nga naman, our understanding is limited. Maski sa ako pa nato, nabi mga sitwasyon sa ilang kinabuhi na sige yung magunaw na ba, naginuktok na mo, sige magunaw na nga naman gito ba? Nga naman gito, asa mo gito ko na sayo? Ang sa may desisyon na nagkamali ko. Na yung mga butang na makainanak ka sa itong kinabuhi but sometimes di siya na itong ma-explain. Maski na tibok gabi, ina lang ka nagunaw na, nabta na ang buntag, wala yun na sulpad, yung giunaw na kaya naman, normal na siya because our mind is limited. Limitado lang atong pamunaw. Pero, ang una-una sa Ginoo is dili limitado. It is God's plan, God's ways is always complete. So muna nga, kinahanglan nato masabtan that God already saw the bigger picture. Inisad na, imbalaan na nakita na sa Ginoo mo na kita, musalig lang ta sa iya. Kaya naman, nakita na sa Ginoo unsa iyang ginabuhat sa ato. Ngano iya nang gitugutan. Sometimes dili nato madawatan ang answer sa Ginoo nga naman Lord. Sometimes ulit dili mo tingog ang Ginoo. Sometimes dili mo explain ang Ginoo. Kaya naman gusto niya nga ma-develop atong pagtuo, pagsalig sa iya. Kaya naman faith begins when we stop seeking for an explanation. Diyan magsugod ang pagtuo pag muundang tao pangitag explanation. Kaya mo lagi na, kaya ang tao mong good, kinahanglan dyan ta gusto ginato ba mo nagirason. For example nga, mayroon nga, kanang magsimba tama nga naman, mag-ampot ta sa ginoo nga naman, kinahanglan na to bang, nga kinahanglan ta magsalisin nga naman, gusto na to na explanation para buhaton na to siya kay ito atong na worth it ba siya or kanang angay ba siya na kung siya buhaton. Kinahanglan na to most of the time sa to kinahanglan ta explanation pero mo din diha din magsugod ang pagtuo pag we stop questioning God, when we stop asking for an explanation. Kaya naman itong mo na lang tanong, salig na lang ko sa Ginoo. Kaya nga naman, sometimes po, the question is ko, explain sa Ginoo kaya ka di mo? Explain sa Ginoo sa imo dawat kaya di mo? Di ba? Kung sometimes ginaprotektahan nato sa Ginoo sa greater heartbreak or greater na heartache pa bang ginaprotektahan ta sa Ginoo man dili sometimes dili gina-explain sa Ginoo nga nung He allows things. For example, may mong Lord, ano man nga, wala naman may na friends sa akong barkada, real talk din ka ni God. Kaya, hindi mo, real talk ka, bating kang batasan, or explain sa Ginoo, kay nani mong good ka. Sometimes, dili ba yung ato
to madawat no, pag i-real talk ta ba kung istoryahan bitaw ta sa explanation bitaw ta, or for example, kanang mag-asawa, mag-complain ang asawa nga nung inani, tapos istoryahan kag tinuod. Di ba? Hindi ka, di man ko inana. O, hindi, ikaw, sud kay inana ka mo na, magdako ng gupot. Instead niya, nangayaw ka explanation para maseta ng issue, pero tungod sa explanation, nagkagupot na noon mo sa mot. So sometimes in our lives, so we just need to learn to trust God. Even if wala ta kasabot nga no. Okay, sometimes, mo lagi na, payo nito kitsa hilig din yung puzzle. Kanang hilig dito ang puzzle. Di ba, pag magtanong ka sa isa ka piece of puzzle, ano sa mali? Di mo maibalan mo, sa di ang image, sa di nga kuan, sa di nga imahe, sa di dapat na ko i-form. Kaya naman, one piece naman yung nakitaan. So, inanapod sa kong kinabuhi, isa ka pisa yung nakitaan. Isa natin ka sitwasyon sa imong kinabuhi. Di mao ang whole story ni mo. Diba? Na-part lang ni sa imong story. Pero na-ay big picture, na-ay pag na-once na ang full puzzle, na connect na siya, makita niyo ang beauty kung sa detatsada. It's the same thing sa ato. We just need to learn to trust God even if wala na ito nasabtan. Kaya naman, God is slowly putting the pieces together. And once makita nato, yan ang mga tumapos. Ano, gabi ka amazing day kaya ang plano sa Ginoo sa ato. Yan nato ma-realize na gabi mo din nga wala to gitugutan sa Ginoo. Mo din tong ipalayo ko sa Ginoo adto nga mga friends. Mo din gikuha to nga tao sa akong kinabuhi. Mo din giwala ko ang nga trabaho. Mo din gi-remove ni sa Ginoo nga mga tao sa akong kinabuhi. Kingano din na ay bigger plan ang Ginoo. Pero at the moment kuanta, masinatin na nato masakitan yun ta, di ba? Payo sa mo ni Pastor Jerwin. Antod ka, ikaw, medyo nasabta naman ako, pero at that moment na kanang nabungkag ang church, ang mga anak dyan, naman. Unfair ba kayo? Mayroon kailangan tag ka ng pastor mingan, nakabit ni mo ha. Eh, pwede na dyan. Kaya mo sila, ay, kuan, baka ng palakiro or palakira ang pastor. Wala man may nagbuhat, dili po sila kaingon na nang hilabot may kwarta sa simbahan, nang murakot may. Dili po sila makaingon na, kaya wala. Di galing may magunit ng kwarta sa church. Katulo, wala po sila may na, kanang, ay, sakto kay na mong pastor, bakit kay batasan, di pag may nanas, sino pa mo na, Lord, ano mang yun? Ano man nga, imo mong gitugutan, nga nabungkag ang simbahan, nga, gibuhat mo na mo ang best, in fact, naami permiti sa simbahan, dili galing may pastors na nanarbaho mi, naagi may permiti sa simbahan, pero na naman Lord. And ang pinakasakit pa yun, ang mga tao pa yun na nihawa, katupad yung mga tao nga, dito may nag-spend time permiti, Bible study, tanan ka, the request nila na adjud mi, control dyan may permiti. And so at that moment, nanita mo na sige, gilang sa mga Lord, nga naman, fair kaayo. Pero, kaya din ako na-realize, na inaari pag may plano ang Ginoo. Naari greater plano ang Ginoo sa diha nga nibalin na dinhi tanan tong wala na nanimba sa Ayala nang balik tanan. So even kami po kung kabalo din ang Ginoo nga mabos ka in year 2026 o kung naapa ko dito nga ang situation, nagsigil ako hilak sa Ginoo kay sigil ako ka-stress. So dinhi wala badlungon. Amen ba? Mga buutan ba mo? Wala ba lang di ko ma-stress? Di ko ma-stress kay dili. Kuan. So kaya mga inana ng mga butang ba nga, at that moment, masakitan ka ayuta. Sometimes, sige ta pumuntan, Lord, nga naman, Lord. Sige ko yung Lord, please nga, Lord. Ayaw lang tuguti, Lord. Maluwi ka, Lord. Pila na ko kay years. Gabi ako mga sakripisyo, Lord. Ayaw lang tuguti. Pero wala, Jude. Ulit ko na, bukag na ang church. So, gabi akong heartbreak at to, pero every time I remember na ako, makahilak pa ko. Pero, hindi na ako na-realize, ay, allow din sa Ginoo. Kaya sila po, dito, like man po sila, mer-repair sige mga like po ilang ministry dito. Like man po nilang focus, like po din. So, usually, ang mga members din is mga panarbaho, mga professional, busy sa work. So, manang like po ang approach sa ministry din. So, like po dito, mga kuan man, mga mama, mga kuan. So, yan din natin masaktan bang, ay,
ay, di mo, di itugutan kayo sa Ginoo nga nasakitan ko at that moment. Kaya naman, naaday bigger plan ng Ginoo. So, it's the same thing sa ato. Maybe right now you are in a moment in your life na, Lord, sakit kaayo. Lord, nga naman, itugutan manini mo. Pero trust in God, even if wala ni mo masaktan kay nga naman, ang Ginoo na ana siya, ginaplano na niya ang bigger picture of what He's going to do sa inyong kinabuhi. Muna, salig lang. Hindi mo dapat salig lang. Pero muna, ang gusto sa Ginoo nga pagsalig, all your heart, all your ways. Okay, sometimes, nasalig mo yun sa Ginoo ba? Labi na, kisto, anong tandaan po, magyuta, pero ang usahin lang is dili all. Ba? Pag dili na nato kaya, pa na to isorn nyo sa Ginoo, pero medyo kaya pa, ato pang own ba? Pero muna ang second point nato, you need to choose God over our own ways. So, in verse 7 to 8, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. So, yung din nga, kinahalan nato, pilion ang Ginoo over our own ways. Dili data mahimong wise sa atong kaugalingon nga pagtuo, pero kinahalan nato nga kahadlukan, kinahalan nato nga musabmit ta sa pamaagi sa Ginoo. So when we don't understand, ang tendency manggod pag dili nato masabtan, we are tempted to rely on ourselves. Tama? Pag dili nato masabtan ang sitwasyon pa, magsaligid ta sa atong kaugalingon, mangitag-jutag ka ng mga pamaagi nato pa nga. Kaya ipugos yun bitaw nato itong gusto, ipugos yun nato pa. And there's nothing wrong man, no, with being natin initiative. Kaya naman po yung mga tao nga wala pa initiative ba, na problema mo, wala siya buhaton ng po. Dili po na mo ang pasabot sa Ginoo. Pero ang buot pasabot aning sa Proverbs is that kinahanglan sa tanan natong buhaton na ngayon yung tagiya sa Ginoo. At yung giampo una sa Ginoo. Kinahanglan mo doon ka sa Ginoo uban sa pagpaubos na may utang, Lord, di yun na ako kaya. Iman ba? When was the last time na ka, Lord, di na ako kaya? Sabi na, strong, independent woman, tabiling na to kaya na to tanan ba? Pero di nga, hindi na to ma-realize na naad yung mga butang sa itong life na dili na to kaya, and so we need to obey sa pag-iya sa Ginoo. So muna, kinahanglan tawag ta sa Ginoo to humility and not self-dependence. So, pasaputan, nagitawag ta sa Ginoo nga, ma-learn ta nga magpaubos sa yan. Anong nga yung mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga dili na ito masabtan? Awon nga kita magpaubos ta sa Ginoo. Maingon ta nga, Lord, ikaw na'y bahala. Lord, tabangi ko. Dili gusto sa Ginoo di ay nga magsalita sa atong kaugalingon. Kaya naman, muna di kalaglagan ni Lucifer. Diba? Kung sa ang pinakaunang masala, dili sa Garden of Eden, but dito sa heaven. Kaya nga naman, pagtanaw ni Lucifer sa inyong talented kay siya, gwapo kay siya, diba? Yung siya, labunan na ako ang Ginoo. Diba? That's the start of his fall. And then, pag tungod sa pride, and then, nag-rebelde siya sa Ginoo. And that's why na, nalaglag siya. So, isi-same thing sa ato. Gusto sa Ginoo di ay mawala na sa ato atong pride. Niya di mo tapad. Yun na, naaba kay pride. O normal man ang naatay pride, no? But not in a wrong way. Ito, sometimes kinaalaw sa Ginoo kay nga naman ma-pride ka ay ta. No? Nga naman masakitan ka, maistoryahan ka. Kaya natamakan mo pride. Nga naman nga pagbadlungon ka kay masakitan din ka. Kaya naman, ato mang pride. Pero kung when we learn to be humble before the Lord, ang Ginoo di ay mutabang sa ato. So, muni nga, gusto sa Ginoo nga, dili ta magsalig sa atong kaugalingon, but magsalig agad ta sa iyang, ta Lord, tabangi jud ko Lord, kan Lord, kung saan yun din ako, yahay yun ko. So, even if we don't understand why, we need to obey God's ways. Kinahanglan nato sundon mo sa pamaagi sa Ginoo. Kaya naman, pamaagi man sa Ginoo ang the best. Ang ways sa Ginoo is higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. So, ang pamaagi sa Ginoo is always the best. Kaya mo dapat the best ang pamaagi sa Ginoo. Muna,
Dili ang pamaagi sa Ginoo, dili ang atoa. Kay even if sa atoa, una-una ato nga muna ni ang best na solusyon or best na ito nga pili nga mabuhat again, mabalik ka sa una na ito nga point, limitado ang mga ito una. Wala man nato nakitaan ang tibuok nga puzzle, wala nato nakitaan ang tibuok picture. Muna, kaya like you said, kung magsulbad ka, kung dili lang ka makafocus, diba? Dili mo makita ng whole picture, makapanjud ka. Masulbad, mong galinin mo, pero gamay, apod kayong masulbad. Antun, mabalik-balik, magkadako yung problema. Pero, kung hindi katabangi ko, ba? Maingon ta ba nga? Kaya sa ako, gabi ko kahilig jud, as in, gabi ko kahilig maggulat jud puzzle. Pero kung maingon ta ba, tabangi ko, kaya nga naman, pag makita nato, pag nailaging perspective din ang tumusabtan, naadi din. So, yung muna po na ginabuhat sa Ginoo, gina-open sa Ginoo akong mata. Nga, dili lang man din lang ang solusyon sa iyong problema. Dili lang man mo ang pamaagi. Once nga, mo acknowledge ka nga, Lord, di ginahanglan ta ka, paablihan sa Ginoo atong mata, atong nona, nga ma-open atong eyes and our minds and our hearts, sa masabtan na to, ay, naa din ni katubagan. Ay, dili pa din ni hopeless ang sitwasyon. Ay, naa pa man di ay pagabuhaton ng Ginoo. Pero, when we don't ask, when we don't humble ourselves before the Lord, dili ta nato pili na pamagi sa Ginoo, mo jud na feeling yun nato nga wala na jud tay paglaom. Nabay mga sitwasyon sa inyong kinapay na nabati na niyo yung suon. Nabati ninyo ba nga wala na jud yung hopeless na jud kayo sa matanan. Pero diya din nato makita na once mo ilata nga di nato kaya ang Ginoo gyud mo tapang gyud siya sa ato. So paya sa ako sa diyang nga katong nag-eskwela ko sa Baguio, wala jud ko kwarta maski piso. Wala jud nag-sponsor sa ako apa. Pero kanang siya na pray pa maulo ko labi pa lang. Loy ko pero kung mapaubos gyud ka, then ang Ginoo mamuhat gyud siya. Maingon jud ko, wala ko kabalo, wala ko sponsor. Ikasagaran mga estudyante ng mga dito sa Baguio is either mga pastor's kids, or either dagko ka ilang mga simbahan, or ilado kay sila, anak ito. So ako wala ko anak tanan, or dagko kay ilang sikat kay sila mga churches. Na ako wala jud ko anak tanan, Lord, ikaw wala jud ako supporter. Pero ang Ginoo ipakita sa Ginoo nga maski ikaw walay imuha, pero ako naadyo ko milagro. Pakita sa Ginoo bayad tibok na tuition. Wala ko'y gasto maski piso. Ginoo nagbayad kay naman. Kabalong man ta magpaubos. Kailangan kabalong ta may mga Lord. Wala jud ko'y ako pero kung magsalig ta sa tong kaugalingon mo na usahay na dili makapamuhat ang Ginoo. Kaya naman nag-rely naman ta sa tong kaugalingon. So, saipod na ay ginapadala ang Ginoo sa atoa na mutabang sa atoa, di ba? Di ba? Katong story na naibaha. Tapos nag-apos siya sa Ginoo, Lord, luwas ako gikan sa baha. Naipadala ang Ginoo nga pambot. Man siya, ayaw lang kay nag-apo na ko sa Ginoo. Nantod, taas na kayo, padala ang Ginoo helicopter. Ano kay dili lang kay nag-apo na ko sa Ginoo nga akong lason. Antod na namatay siya, ano siya sa Ginoo, Lord, wala man ito pag akong paghampo. Pwede ay, din ang Ginoo, kapila ko nagpadala sa imong rescue, pagtubag sa imong paghampo. So sometimes, inanak ta, nga, dili nato gakakita ng mga pamagi sa Ginoo because na atay, pride. Mo nang kinahanglan, nga i-learn nato na, dili day kawalan kung magpaubos ka sa Ginoo. Dili day kawalan nga, kanang itong, ato i-surrender atong kaugalingon sa Ginoo kay again, always the plan of God is the best para sa atong kinabuhi. So, muna nga choose God's ways over our ways. And then ikatulo is honor God even when it doesn't make sense. Ingon din in verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will bring over with new wine. So, sa kanina context, ang giingon sa writer sa Proverbs mo na i-honor nato ang Ginoo sa atong mga wealth. So, isa sa pinaka-greatest struggles nato, whether we admit it or not, pinaka-problema dyan nato is finances. Tama ba?
Masuni, kay, like I said last Sunday, ang finance, makita mo na to kung wala dyan kay kwarta. Dili mo na ma-magic, di ba? For example, kung bati mo na to natin sakit sa heart or nag-emote-emote ta, mag-feeling mo na to, ay ako, dama-dama ako. Or kung may taglabat natin sakit sa atong lawas, feeling na to, ay, dama rata, kuha na ta, arte-arte lang ta. Pero kung may nagdikag wala kay kwarta, at kay kwarta, kita dyan na nimo, di ba? Pero muna nga, isa na sa greatest struggle even among Christians, muna yung kita ginawa, you cannot serve both God and money. So muna yung din sa Proverbs, isa sa pinaka-greatest na struggle sa tao is yung finances. Pero yung din sa writer sa Proverbs, is honor God with your wealth. So, yun din even if it doesn't make sense, i-honor din nato ang Ginoo, even if it's hard. Isa din sa mapakita nato nga nagsalig ta sa Ginoo is ato gyapon i-honor ang Ginoo, ato gyapon nga daygon ang Ginoo even if lisod na ang atong sitwasyon. Amen ba? Kaya usay mo ba yung mga babag sa ato, usay di makasimba kay walay pliti, di makasimba kay wala dagan kay sa una nga dili sila magkasimba kay wala sa mga mangyawat sila pamugas. Dili sila kasimba kay nani, kanang mangwarta, di sila makasimba. Pero nung dinhi, na ang sekreto din nga panalanginan ta, i-honor nato ang Ginoo sa atong wealth. Unsay may tabo? Then your barns will be filled with overflowing, and your vats will bring over with new wine. Mag-awas-awas din ang panalangin sa ato sa Ginoo kung ato siyang unahon, even if it doesn't make sense, even may ta, Lord, last na lang yun ako, Lord, kanang wala na dyan ko, pero ato yapong i-honor ang Ginoo. We need to act in faith. Kinahalan na butangan nato o pagtuo. Amen, paigsuon, mutuo ta, nga maski pag, Lord, kanang wala na dyan, mahal na kay gasolina, Lord, pero mato yaman ta sa church. Amen ba? Lord, mahal na kay pamiliti. But Lord, I will honor you. And dili lang ni so well, but even sa atong pag-obey sa Ginoo and even sa atong pag-serve. Dagan mga tao nga, dili na din sila ganahan mag-serve sa Ginoo kay nga naman, kung kanus ako nangalagad sa Ginoo, dagan naman nun kay ko problema. Kung kanus ako nag-commit sa Ginoo, dagan naman nun kay ko mga struggles. Pero di nato may mundiha man. Ingon sa writer sa Proverbs, i-honor nato ang Ginoo even if it's hard, even if uncertain ang mga butang sa atong kinabuhi. Ato gyapon pilion ang Ginoo, di ta mo undang pangalagad sa iya. Amen ba? Ini mo tapad ayaw undang pangalagad. Ayaw undang sa pagsunod sa Ginoo, ayaw undang pag-obey sa Ginoo, ayaw undang paghatag diya sa gingharian sa Ginoo. Kaya naman kung ato din na buhaton, ang Ginoo di ay mahimo nga mo panalangin sa atua. So when we don't understand God's plan, we can still honor Him knowing nga kabaluta nga siya matinud-anon nga Dios sa atong kinabuhi. Matinud-anon ba ang Ginoo? Wala ba siya nabag-o? That's the part that we need to honor. Muna ito i-honor. Dili sa mga panahon nga masabtan nato ang sitwasyon. But even if di nato masabtan, i-honor yapon nato ang Ginoo. Mga lagad yapon ta, serve yapon ta sa iya, obey yapon ta kay nganuman kabalot nga ang Ginoo matinud-anon siya nga Dios sa akong kinabuhi. Muna dili ta mo undang even if wala ta kasabot. Ma Lord, kung kanusadon na nagpaduol ko sa imo, hayat na manuon ko na nasamot ako mga problema. No. You think kung wala ka sa kamot sa Ginoo, wala kay problema? I don't think so. Ang advantage sa ato is naaman tayo problema, pero kabalot ang anay, Ginoo nga mutawa og sulbad sa atong problema. Amen ba? Kaysa wala ka sa kamot sa Ginoo, kaysa dili na lang ta mga lagad sa Ginoo, magmahay-mahay ta sa Ginoo. Di ba na-feel, nakatay na ba mo na nagmahay-mahay mo sa Ginoo ba man? Ako masimba, hindi na ako mag-serve sa Ginoo, kay mura mangyapon. Pero, diyan na to, may realize na feeling na to, more wala tayo problema, pero empty ta.
Wala tayo kalipay. Anong feeling na to, okay na ta, pero wala tayo satisfaction sa kinabuhi. Kaya naman, dili man kita ma-satisfied kung wala kita diya sa kamot sa Ginoo. Muna, nga importante kayo nga masabtan na to, even if we don't understand why, nga nung gi-allow ni sa Ginoo nga mga sitwasyon, dili ka mo palayo sa iya. Amen ba? Ngayon ka palayo sa Ginoo. The more ka mo dot-dot, inay mong self, dot-dot pa more. Dot-dot pa more sa Ginoo. Dot-dot pa more. The more dapat na to alagayan ng Ginoo. The more na to iserve ang Ginoo. The more na to himayaon ng Ginoo sa atong kinabuhi. The more na dili na to masabtan, the more ta dapat magpatuloy sa Ginoo. Amen ba so on? And then the last thing na atong ma-learn din is when we don't understand why, sometimes God sometimes discipline us. Ingon din in verse 12, "My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent his rebuke." Verse 12, "Because the Lord disciplines those He loves, as a father the son He delights in." So, ingon di sa pulong sa Ginoo din igsuon, nga no, sa mga panahon din nga usay di na tumasabtan nga no, sometimes di ay ginadisiplina lang gayta sa Ginoo. Amen ba? Sometimes the why behind the pain is God's correction and shaping. Sometimes di ay nga nung na-allow ni sa Ginoo nga natin mga pain, natin mga trials, natin mga struggles, kaya gusto ta i-mold sa Ginoo, gusto ta i-correct sa Ginoo, gusto ta i-shape sa Ginoo. So, but we need to understand na discipline is not punishment. Hello, dili porket ginadisiplina ta sa Ginoo or porket gi-allow ni sa Ginoo sa atua na mga panahon hindi tagi-punish lagi ko sa Ginoo. No, dili man tayo punish sa Ginoo, pero actually it's a proof na anak yun data sa Ginoo. Amen ba? Ina sa imong dapat anak yun ka sa Ginoo. Ano naman, kamo na ako may mga anak ba? Diba na, maging may anak. Ito din ninyo, bunali ito yung anak sa imong silingan. Ang sa kayo bo, ang sa kayo reaction sa imong mama ito. Or ikaw, imong bali, imong anak, bunalan sa imong silingan. So, ibatiunin mo. Diba? It doesn't make sense. Naman, wala sila right? Kaya sila parents. Diba? So, sa ato apod, sa Ginoo, nanong ginadisiplina ta niya, kay iyaman tang anak. And yun, hindi pag yun. Because the Lord disciplines those He loves. And as a father, the son He delights in. Yung din, the more data gilaw sa Ginoo, the more ta disiplinahon. Yung sa Proverbs, kung the more ganahan ang Ginoo sa imo, the more ka niya ginadisiplina. Kaya nga naman, it proves our relationship with God. And it doesn't mean na gusto ta i-harm sa Ginoo, pero gusto na rin ta i-form sa Ginoo. Nga naman nga, ingon man din sa Proverbs na the more ka palangga sa Ginoo, the more ta niya i-disiplina, is because dili siya gusto nga maadto ta sa di maayo. Di ba nga naman ginadisiplina man ninyo yung mga anak? Tungod kay gusto ninyo, madili sila mapadulong sa kadautan. The more ninyo, pero kung ingon sa pasagdan na nimo sila, ang gina sila, then, para sa imo, love to, di mo disiplina ng mga anak, pero siya may tabo. Siya, gyapon ang mapadulong sa, di maayo. Pero kung disiplinahan niyo siya, muna yung sa train na pa siya, the way you should go, and when he's old, he will not depart from it. So, imong ginatay imong bata, imong ginadisiplina imong bata, then, pagdako niya anak, mapadulong siya sa maayo. Sumupo na sa Ginoo. Dili gusto sa Ginoo nga pasakitan ta. Di ba? Kamo mga mama, kabalit yung mga anang feeling. Di ba? Pag makabunan mo sa inyo, gakalipay ba mo? Dili, di ba? Kamo'y gakasakitan para sa ila. Kung mabunan na ninyo anak, mas dubli yung sakit. Tama ba? Tama ba ko? Di pa ko sure. Pero di ba? Wala ginikanan nga gakalipay na bunalan nila ng anak. Pero kinahalan buhaton, aron nga, mapantun sila, aron matudluhan sila sa tamang adalan. It's the same thing with the Lord. Dili nakalipay ang Ginoo, mag-disiplinahon ta niya. Di siya nakalipay nga, iyan ang i-allow na may tabumi sa ato. Kung nasakitan ta, mas labong nasakitan ang Ginoo nga naata ani na sitwasyon. Pero, sometimes, kinahalan din nato agian
Kay aron maka-learn ta sa mga lesson nga ginatudlo sa Ginoo sa ato. Sometimes kinahanglan nato ni agian aron nga makorek ta. Sometimes kinahanglan ni nato agian para ma-shape ta. Sometimes wala ginato akong ginayon bang Lord, dili ba day pwede nga wala na may problema. Lord, dili ba day pwede nga dili ko maagiani kan mamukuan ako. Pero kabalo man gud ang Ginoo sa kasing-kasing nato. Diba? Kabalo gid sa kung kasing-kasing. Kita gid siya sa ato Kabalo gid siya nga kung dili bitaw ta niya disiplinahon, magaya gid ta. Butan kay mo, no? Butan sa girl tayo mo, pero ako di. Pag dili ta disiplinahon sa Ginoo, usahay, pasaway kita. Pero muna, pasalamat ka usahay, ginadisiplina ta sa Ginoo, kaya nga naman pasabot niya na palangga ta sa Ginoo. Wala ta niya pasagutan. Wala ta niya alaw nga mapalayo ta sa iya. Muna, when we don't understand why, nahanday nato na nauna-una niya, ginadisiplina ako sa Ginoo, ipalangga ko niya. So kung naa may mga sitwasyon na ginatuusap tayo ng Lord, manong manjud, kinahanglan na nila ko agion, ato na lang sa ligan na ginadisiplina ta sa Ginoo. Pero para sa mga anak, di ba pag ma-learn na nila ilang lesson, di naman nato sila bunalan, di na naman nato sila yaw-yawan. Kung na-learn na nila ilang lesson. Pero ang problema sa ato sometimes is that disiplina na ta sa Ginoo. Pero usahay, mubalik ka gigyapon ta. Usaway gigyapon ta. Ang worst pag yun is, kung asa tagibadlong mo, pag ito, di ba kaya ng mga bata yung, ayaw dagan lagi kay madamag ka. May pagkaman, ibunalan na nimo kay nadamag na, mudagan pag gigyapon, mukuan pag gigyapon. Sometimes spiritually, inaanat ta sa Ginoo pagbalik gigyapon ta sa mga tentasyon, balik gigyapon ta sa mga sala ng ibadlong na ta sa Ginoo. Muna usahay, sa sunod masakit ng disiplina sa Ginoo. Di ba sa bata-bata kay kuan pa, litik-litik pa, kusing-kusnit pa. Pero pag mudakog na ganita, kung saan may punal sa inyo kasi na 2x2, or isulot sa sako, or sa amo agit sa nagdako dyan may bakos, ginawa perminti. The more ka magkadakot, the more ka magkagahit mo ulo, mas magkagabi yun ang disiplin. So muna, sa atua, dili nato ulatan nga maggrabe pa ang disiplina sa Ginoo sa atua. Maabot pa sa point, maggrabe na kaya itong problema, ay nato ma-realize atong mali, ato bangon sa Ginoo. Inahalan nga, isa pa lang, storya pa lang ganin, ano pa lang gali si Lord, makatuog pa lang gali ta sa wali, patuo na ta. Amen ba? Makatuog pa ta sa wali, patuo na ta, mo nang permitin ako ginoon, ayaw ginoon ikasakit kung maigo mo sa wali. Tingnan naman, pasalamat mo, pastor, pa ang ibadlong sa inyo. Kung ang Ginoo na ang mabadlong sa ato na sakit, medyo sakit-sakit yun. Kung i-disiplina ta sa Ginoo sa atong mga atubang mga trials and struggles, medyo sakit-sakit yun. Pero munang, pag once kinabadlong na ito sa Ginoo through sa preaching, through sa itong mga mabasahan, patuo na din ta. Kay aron nga, once ma-learn na nato itong lesson, di ba namin mga times na dili na ta kailangan bunalan sa itong parents? Kaya naman, storya pa lang namati nga ta, nagpatuo na to, so di na ta mabunalan. So inanapot sa Ginoo, kung mamati pa lang ta sa punong palanggaan sa Ginoo, di na ta niya kailangan ipaagi mga inaanin na disiplina. Pero why we are going through mga inaanin na disiplina, medyo sakit jud nga disiplina, is because wala man ta mati, wala man ta nag-obey. Pero kung nag-obey po ang tata, dili ang tata maabot sa inaanin nga point. Pero ang makaayon lang sa Ginoo is even if gabi ta nga pasaway, pero ang gugmag yun sa Ginoo nagpatigbabaw yun yapon. Na dili na niya ginabuhat, aron i-punish ta. Pero ginabuhat na niya, aron mabalik ta sa iya. Amen, Pegsoon. So that's the encouragement for us today, that kung naay mga butang sa atong kinabuhi mo, madili na ito masabtan. Even ako personally, mangutan ako sa Ginoo, dili man sa akong kaugling, pero mangutan ako like, sa mga kaisuunan ng Lord, gabi naman ni Lord. Uy, wala pagaling ng mayroong problema, nga napila ang problema, sa kani, na ani, gagano ba kayo nila problema, Lord? Sa pastor, kanang makakuan ko bang mahila ko sa Ginoo nga Lord, ano naman nga inaani man gituutan manini mo sa mga kaanak kanimo ana bitaw
Pero more nito bagyod sa Ginoo nga kita as human as we are, di na to kailangan na ma-explain ang mga reasons why. Pero ang gusto sa Ginoo nga, masalig mo ka sa iya, even dili na to masabtan. And at the same time, tuo lang kita na musunod lang ta pag naay mga pag-iya, pagtudlo ang Ginoo sa angin natong buhaton mo, obey ka sa iya. And then katulo, i-honor na to siya, di ta mo undang, dut-dut, di ta mo undang, dut, tungod kinatay problema, the more dapat ang mga lagad, the more dapat na may mong generous sa Ginoo, the more na to yatag at time, talent, treasure na to sa Ginoo. And then, ang last is, ato lang yung dawaton nga, usay, nagkamali man kita, munang kailangan ta disiplinahan sa Ginoo. Pero ang end yun, ani, kumamati lang yun ta, para yun sa atong kaayuhan. So, that's a reminder for us today, brothers and sisters. There may be mga butang sa iyong kinabuhi right now nga, you keep on asking God, Lord, nga naman, Lord, nga naman imo man gitugutan, Lord, nga naman imo man kong ipasagdan, Lord, nga naman nga, tuol ko sa imo, pero Lord, naa naman noon ko anong sitwasyon. But let's just come before the Lord and just put our trust in Him. At i-surrender ang tanan diya sa Ginoo sa pulong sa Ginoo. Kinahanglan ta mosalig sa tibok na tong kasing-kasing, tibok na tong una-una diya sa Ginoo, and atong masinati nga ang Ginoo gyud magagiya kanato. So let's just come before the Lord. Just sing that song, walay sukod, ang gugma mo, atong dumduman, nga kaning tanan, nagitugutan sa Ginoo, dili ni aron nga mapalayo ta diya sa Ginoo, apan niya ning gitugutan, aron kita mas mapadul pagid ta diya sa iya, masinati nato ang gugma sa Ginoo, ma-remindan ta kung kinsa ang Ginoo, ma-remindan ta unsa kadta kay gugma sa Ginoo, ma-remindan ta unsa kadako ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. So let's just worship God in this place. Let's just come before Him. Just worship Him. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Lord. Walay sukod ang iyong gugma sa akong matag kinabuhi, Ginoo. Lord, kanimo lamang kami nagasalig, Lord. Kaya ikaw ang Diyos sa puno sa gugma, puno sa piyasa sa among matag kinabuhi, O God. Yes, Lord. Sa presensya mo, kaya ko naglibot. Balaan ka, Diyos sa tanan, dahil guni mo ngalan. Sunday guni ka. Once again, walay sugod ang gugma sa Dios. Walay sugod ang gugma mo. Iliwang tungkal, kanunay abang mo. Dili mausa ang gagawin, ang gagawin sa
kinabuhi nga di ta nakasabot tungod sa mga kabukaton, tungod sa mga problema, tungod sa kadagan nga akong giagian. Muduong ka diya sa Ginoo. Let's just put our trust in Him and let's just pray nga ang Ginoo magabutang sa iyang kalinaw, magabutang sa iyang pasensya, magabutang sa iyang paglawom sa akong tagsa-tagsa kakasintasin. So let's just come before the Lord. Let's cry out, Ginoong Diyos 3 times and let's pray. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos. Hallelujah, Lord. We just come before you, Lord. Nagaduol ni kanimo, Ginoo, Lord, naman sa pagpaubos sa matag kaugalingon, Ginoo. Lord, dagan man mga sitwasyon sa matag kinabay nga dili na mo masabtan. Ngano kailangan na mo agian, Ginoo. Lord, dagan may mga pangutana, Lord. But Lord, right now, instead of asking why, Lord, we just want to surrender our lives to you. And Lord, we want to trust you, Lord. Tagay, may pagtuo, pagsalig kanimo, Ginoo. Nga Lord, di man mo masabtan ang mga sitwasyon. Wala man may makitaan ng katubagan, but Lord, apanasayin may Ginoo. Ay ikaw nagapamuhat ka, Lord. Nasayin may Ginoo, Lord God, na ikaw ang Diyos, Ginoo, Lord God. That Lord is a miracle worker, Lord. You are the God that will make a way where there seems to be no way, Father God. So Lord, we pray that Lord, we may not understand everything that is happening in our lives, oh God, but Lord, we can trust, oh God, in you, oh God, the God that never fails. Lord, makasalig mi kanimo, ikaw nga Diyos na walay pagkabago, ikaw nga Diyos na matinud-anon, ikaw nga Diyos na may gugmaon, ikaw nga Diyos, Lord, na nagamahanan. So Lord, we just come before you, Lord. Nagaduol mi kanimo, Ginoo, Lord God, na mo gipaupo sa matag kaugalingon. Lord, namangin mi nga dili mo salig sa mong kaugalingon, Lord, na mga pamaagi. Lord, pasilwa kami, Lord, sa mga panahon, Ginoo, Lord God. That Lord, na mo mi dependent sa matag kaugalingon, na mo mi self-reliant, Lord. Kaysa Lord, sa pagpagsalig kanimo, Lord, tuluy mi na masalig kanimo wholeheartedly, with all our hearts, with all our minds, na dili magsalig sa mong kaugalingon, but Lord, diya lamang kami ang among pagsalig, pagtuo, Ginoo, Lord, mamuhat ka sa matag kinabuhi, Lord Jesus. Lord, we cry out to you, Lord. We cry out to you, have mercy sa imong mga kanakan, Ginoo. Lord, nakita ni mo matag sitwasyon sa imong mga kanakan, Lord. Lord, hindi na mo masabtan nga, no. But Lord, we believe that you are able and you are a powerful God. Lord, nag-aampo mi, Lord, sa pagpanahanglan sa imong mga katawan. Lord, wala pinasayod asagikan kung sa imong mga pamaagi, but we know na ikaw ang tagiya sa langit o kiyuta, Ginoo. Ikaw ang among amahan. Ikaw ang, Lord God, magmilagroso nga Diyos. O ikaw, dato ka nga Ginoo nga among ialagahan. Dato ka nga amahan nga among ialagahan, Lord. That's why, Lord, we pray for your miracles, oh God. Lord, sa mga tanang panginhanglan, Lord, sa mga katauhan, Lord Jesus. In the mighty name of Jesus, Lord, na tanan ang ihalag provision. Lord, sa mga bayanon nila sila mga bills, bayanon sa mga utang, Lord God, bayanon, Ginoo, Lord God, Lord, sa mga sakyanan, Ginoo, Lord, sa mga rentals, Lord, sa ilang, even, oh God, sa mga taxes, Lord God, even sa ilang negosyo, Ginoo, Lord, mamuhat ka sa mga katauhan, Lord, magtagbo ka, Lord God, Lord, in Jesus' name, even sa mga medical bills, sa mga katauhan, Lord, magtagbo ka, Ginoo, tagbo ang ilang mga panginahanglan, Ginoo. Lord, make a way where there seems to be no way, Lord. Lord, pili ka makabuhat of rivers in the desert, Lord. You're the God, Lord God, that of the impossible, oh God. And so, Lord, wala milaing na resources, wala milaing tinugdan sa tanan, panalangin kundi ikaw lamang. So, Lord, we pray na tagbuon nimo ang tanan, Lord, magikinahanglan sa mga katauhan, Ginoo, even sa ilang negosyo, Lord, even sa tanan mga narbaho, Ginoo, natagaan mo promotion, sa tanan ng hinahalag trabaho, makakita na sila trabaho, sa tanan mga estudyante, we pray for scholarships,
Lord, mamuhat ka. We pray for your provision, Lord. Lord, ikaw ang Diyos, maghahatag og pabor. Even sa imong mga alagad, Ginoo, Lord God. Lord, ikaw lamang yun ang source sa among panalangin, Lord. Wala man may mga sweldo, Ginoo, but Lord, you are the source of everything. And so, Lord, we put our trust in you, Father God. Lord, even sa tanan mga nagbalatian na mga igsuon, Ginoo, Lord, nag-aampo mi, nga mag-aayo ka kanila, Ginoo, in the mighty name of Jesus, Lord, nag-aampo mi sa tanan mga nagbalatian, ngayon mo silang hikapon right now. Lord, in Jesus' name, di kan sa ilang ulo, hangtod silang lapalapa, Lord, tanan matang sa balatian, in Jesus' name. Lord, di kan sa brains, sa heart, Lord God, Lord, sa kidney, sa lungs, oh God, Lord, sa matay, Ginoo, sa ovary, Lord, in Jesus' name, every parts of the body of your children, Lord, sa mga kanakan, Lord, mamuhat yun ka, Ginoo, Lord God, yung mahikapon, yung mga yuhon, yung mga kanakan, tanong di pang hilantan, tanong di pang ubo, tanong di pang sakit ang ngipon, oh God, Lord, tanong di pang dysmenorrhea, Lord, in Jesus' name, Lord, mamuhat ka, Ginoo, Lord, God, sa mga kanakan, hikapa, Lord, ang mga kanakan right now, Lord, even, oh God, those who are struggling emotionally, in Jesus' name, Lord, those who need emotional healing and mental healing, in Jesus' name, mamuhat ka, Ginoo. Ikaw mag-aayo, Lord God, tanan na puno sa kabuol, tanan na puno sa kabalaka, Lord, in the mighty name of Jesus. We declare peace, we declare shalom, shalom, shalom. We declare hope in Jesus. Lord, patuluga ang iyong mga katawhan. Lord, they will lie down and sleep in peace. Lord, sleep in peace. No, Lord, for you alone make them dwell in safety. Lord, ang iyong mga katawhan makatulog, Ginoo, kay Lord, ikaw ang ilang kalinaw. Ikaw maghahatag kanila o kapahulayan, Ginoo, Lord, in Jesus' name. Even ilang mga kasing-kasing, hupaya ang mga kabulanan, hupaya ang mga kabalaka, upulihi, Lord, sa paglaom, diyan kanimo embrace your people and your children, oh God. May they feel your presence, may they feel your love, may they feel your embrace, oh God. Lord, naglabaw sa tanan, ang ginaampo, Lord, tanan mo mga katawhan na napalayo na, diyan kanimo, nawala na ilang pagtupagsalig, nadiskorahin na sila, Ginoo. Lord, we pray for restoration. Lord, we pray for revival. We pray, oh God, na mong ipabalik ang ilang kasing-kasing diya kanimo, Ginoo. Lord, ipamata ang iyong mga kanakan, Ginoo, na ma-realize nila nga ikaw lamang ang ilang ikinahanglan sa ilang kinabuhi, Father. And so, Lord, we declare right now that revival, oh God, be upon in each and everyone's heart. We pray for restoration na mabalik, Lord, ang kainit sa iyong mga kanakan, diha kanimo, Ginoo. Mabalik, Ginoo, Lord God, ang nagdilaag na pagbati, Lord, mabalik ang first love sa mga katawhan, diya kanimo, Ginoo, Lord, panalangin ni even mo iglesia. Lord, we pray for with the Novel Gospel na, Lord, talagang mapag-shaking, Lord, sa mga membro, Ginoo, but Lord, nagatumi nga ikaw ang Diyos gamhanan, buhi, Ginoo, Lord, ang imo ming mga kaanakan, imo ming mga pinalangga, Lord, imo ming, Ginoo, nga Lord, mga anak, Ginoo, Lord God, nagipili out sa imong tawag. So Lord, we pray for your protection be upon each and every family, tabuni sa imong hamiling dugo, ang matag pamilya, Lord, nga walay mga iyok sa kaaway, nga makahilabot sa matag pamilya, nga ang representahan, Ginoo, in the mighty name of Jesus. And we pray, oh God, na Lord, ikaw yung manalipod, ikaw magpanalangin, ikaw magapamuhat, Lord, even, oh God, sa among church building. Lord, wala naman mga funds, Ginoo, but Lord, kabalo mi nga ang funds sa langit, Lord, unlimited. Ang resources sa langit, Lord, unlimited. And so, Lord, kabalo mi nga ikaw magtagbo, ikaw magmilagro. Lord, na akay pagkabuhaton, Ginoo, imong patatuon. Lord, i-prosper nimo ang mga membro, Ginoo, Lord, God, sa Mindanao Full Gospel, Ginoo, na Lord, mahimo, Ginoo, ngayon mo silang pagagamiton, Ginoo, Lord God. Lord, magtinabangay kami para sa church building. Lord, imuming i-bless pag-ayo, Ginoo. Lord, i-bless nimo ang imong iglesia og labaw sa tanan. Dili lamang physical building, Lord, but kami tagsa-tagsa na mo kakinaboy as a church. Unite us with your love.
Unite us with your grace. Unite us with your mercy, O God. Lord, na makinunungay kami, magtinabangay kami. Lord, magtinasigay kami, Ginoo, aron sa imong tawag of purpose for your church, Father God. Lord, salamat, Ginoo. Even nag-ampo isang nasod, Father, na Lord, dili man na mo masabtan nga no, ang mga pangitabo, apan Lord, nakatuomi nga, mas labaw ka sa mga presidente. You are still in control, and you are still a sovereign God sa mga ginapin. So Lord, ang manigilip at ang kanadya kanimo, ang isalig, mong gituhan, Lord, sa liyuhi, ang mga pag-ampo, ang isaligan, Ginoo, nga ikaw, yun, Lord, maghatag katubagan, ikaw yung pagkapamuhat sa tagsa-tagsa na kakinaboy. Panalangin kami, Ginoo, ikaw ang Diyos ng isiligan, ikaw ang Diyos ng idahay, ipasalamatan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Let's declare, in Christ, we have victory today. In Christ, we have miracles today. In Christ, we have healing today. In Christ, we have blessings of Abraham today. In Christ, we have positive thinking and speaking today. In Christ, we have dreams and visions from God. In Christ, we have faith in God. If I change, everything changes. Amen. Amen. Nagdagisa tanan, salamat kayo sa tanan nag-join sa atong week service, and hope to see you again next Wednesday, and also see you next sa atong Sunday service Sunday 10 a.m. nata sa Pabay Circuits and Peace. So God bless everyone. Have a blessed evening.